Ito yung bago at ito yung kagugulat ng Duterte Camp o Duterte Team. Okay? Alam niyo kung bakit? Abay, akalain nyo na si General Nicolas Torre, Director ng CIDG, Criminal Investigation Detective Group, national pong posisyon niya. Willing pala siyang humarap sa impeachment trial. Willing daw siyang humarap bilang testigo. Wow! Ano kaya ang alam ni General Torre na hindi natin alam? Nakahanap po ng katapat ito nga si Digong sa katauhan itong si General Torre, Major General Torre ng CIDG. At tingin ko ito nga si Major General Torre ang maghahatid kay Digong sa dapat niyang kalagyan pagkatapos po ng napaka-delikado na mga utos niya at pangako at reward system noon pong panahon ng kanyang panunungkulan. Ito po ang pahayag ni General Torre. Pag naghanapan ng ebidensya dyan, what's CIDG? I'll be presenting it personally. So ilan po yung kaso sa ngayon na tumatakbo? Well, medyo marami-rami and there are even calls now siyempre sa circles namin na kesyo protect this guy kasi inaabuso yung mga colleagues namin. Protect this Grijaldo, protect this Leonardo kasi supposedly binababoy sila ng AGK ng Quadcom, sila ay niliin kung ano-ano lang inaapi doon sa Quadcom. Ito lang sinasabi ko diyan. Ang assertion ko sa aking mga colleagues, sabi ko, bakit kailangang idepensa ni Grijaldo ang kanyang sarili? Bakit kailangang idepensa ni Leonardo ang kanyang sarili? And most importantly, bakit kailangan idepensa ng PNP ang kanyang ginawa nung time ni Duterte? Di ba may pangako na sagot niya lahat? This is the time already to ask him on his word. Nangako kang sagot mo lahat. So dapat, kung may akusasyon kay Leonardo, may akusasyon kay Grijaldo, may akusasyon kay kung kanino pa man, sagot lahat ni President Duterte? Yes, sinabi niya eh. Diba? So, is the investigation leading towards him? Meron po ba kayong inimbestigahan na reward system dito sa PNP? Kasama yan. Kaya nga, sinasabihan ko sila eh. Pero paano mag-i-establish ng evidence? Pulis ako eh. I'm a senior officer during the time. Ano po inaasahan po natin na ebidensya? I'll present it at the proper forum. Okay. Pero palagi ko sinasabi sa kanila, look at me straight in the eye. You guys, look at me straight in the eye. Tell me there's no reward system. Look at me straight in the eye. Tell me that... Sa mga pulis po? Yes. That there's nothing like that. There's no order to do that. Tell me and... Kailan po inaasahan na lalabas po itong Well, findings po ninyo? Hinihintay na natin ang utos sa akin kung kailan natin ilabas yan. Because at the end of the day, it has to be... There's no justice kung walang... There's no closure kung walang justice eh. Di ba? So, ayusin natin sa amin, ang prinsipyo ko rito, ayusin natin pag-imbestiga, no matter kung sinong tatamaan. Kasi at the end of the day, we have to give justice sa mga victims nito. Okay? Kaya nga, ang bottom line, nangyari ito dahil may nangako. Na at the end of the day, gaya niyan, si Kian namatay. Presidente pa si Duterte na sila ay ma-convict. Nasaan ang pangako? Akala ko ba sagot niya lahat? Okay. Ngayon, tinanong na siya sa house eh. Tinanong kung may order ba. Kung ano-ano mga palusot na ginagawa eh. So, ito, we'll pin him down with hard evidence. When you say him, it's the former president? Yeah. Okay. And all the other guys na mga enablers niya. Ano kaya ang sekreto na alam ng CIDG Director ng PNP na dapat makarating at malaman ng taong bayan sa magitan ng impeachment trial o impeachment court at trial against Duterte? Tingin ko meron pong mas
matinding hawak ng mga ebidensya itong si Major General Torre para po dito sa pagkakaugnay din itong si Sara Duterte. Aba, hindi po natin dapat kalimutan na noong pong mayor si Sara Duterte ng Davao City ay dyan din po na uso ang tukhang-tukhang. Maaring itong si Major General Torre ay meron pong nalalaman patungkol dito sa mga Duterte, lalo na dito kay Digong. At yan po ang aabangan natin sa impeachment trial. Wow, kaabang-abang ito. Bago po yan. Usually, ang ating inaasahang mga testigo ay yung mga taga-Department of Education o yung mga taga-Department of taga-Office of the Vice President, mga taga-bangko o yung mga posibleng nakatanggap ng pera dun sa nawawalang confidential at intelligence fund kung saan ginamit. Okay? At iba pa na mga aring testigo tungkol dun sa mga bank account, tungkol dun sa mga pagbabanta sa buhay ng Pangulo at First Lady at Speaker. Maging testigo dyan ay mga vlogger at reporter na umatid sa kanya sa press conference ni Sara Duterte. Pero hindi pala Merong isang matapang, magiting, makabayan, makatao, sumusunod sa rule of law na gustong manindigan at humarap sa trial, General Torre. Hindi ko rin alam kung ano po ang kanyang alam laban sa Duterte. Hindi rin natin alam kung ano ito. Siya lang ang nakakaalam niyan. Yan ay kung sa oras na siya kailanganin at ipatawag ng impeachment court ng mga senador. Posibleng marami silang alam kung sino ang mga malapit sa mga Duterte. Ako ang aking sapantaha. Natatandaan nyo yung sinabi ni Sara Duterte noong November 23, 2024 na nakaraang taon sa press conference na meron daw siyang inutusan at umamin, nangako doon sa kanyang utos na sa oras na may mangyari sa kanya, dapat daw mawala ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Baka yun. Baka kilala ni General Torre yun. Pwede. Diba? Pwede na yan pong inutusan nitong si Sara Duterte na gugurgur sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady at sa ating House Speaker. Pwede pong ito ay humarap sa impeachment trial at magtestigo na talagang inutusan siya para gumawa po ng hindi maganda sa ating Pangulo. Nako. Meron pala talagang hawak itong si General Torre na matinding ebidensya. Aba, talagang sasakit ang ulo ng mga Duterte dito kaya General Torre at lalong talaga naaayawan ng mga DDFs. Etong si General Torre, the most hated man ng mga DDFs. Nako, lalo pong magiging hated nila etong si General Torre dahil po sa gagawin na yan ni General Torre. Baka alam na niya kung sino yung inutusan. At pag yung inutusan yan ni Sara Duterte ay umamin sa PNP at nagsabing siya talaga yung inutusan, mabigat na ebidensya yan. Yan ang sapantaha ko na posibleng alam ng PNP. Kasi wala akong ibang nakikitang maaring tumistigo si General Torre kung tungkol doon sa korupsyon dahil ibang department at saka kongreso nag-imbestiga. Baka yung tinuturing na active threat kay Pangulong Marcos na itinuturing ng national security, ng law enforcement agency like NBI, PNP, kaya nga nag-file na ng inciting to sedition grave threat ang NBI sa DOJ against Sara Duterte. Kaya sa aking puntingin, baka kilala na ng PNP kung sino yung inutusan ni Vice President. Hindi po utusan ng Vice President ng isang tao lang. Malamang may grupo yan. Kasi Pangulong Marcos, First Lady at Speaker of the House, mai-influence ang tao. Maraming security yan. Nandyan ang PSG. So, hindi pwedeng isang tao lang ang gumalaw. Kung sino yon at ilan yon, baka may idea ang CIDG Director. Kaya ito yung paliwanag na siya daw ay willing humarap kung ipapatawag ng impeachment court.
impeachment trial. Wow! Kaabang-abang ito. At pag nagsalita ito, wala makakapigil. Kahit sino hinaharap ni General Torre. Si Digong Duterte nga. Sabi ko nga sa inyo, first time na kanyang commander-in-chief ay dinimanda ng kanyang dating tauhan. Kasi nung Pangulo si Duterte, commander-in-chief yan ng pulis at militar. Pero si General Torre, ang unang-unang nag-file ng kaso against former president. Ay di lalo na siguro sa trial pag pinatawag. Tutukuyin niya at sasabihin niya ang kanyang alam. Kasi naniniwala si General Torre, rule of law, due process. Bigyan ng pagkakataon ang akusasyon, ang akusado, ilaban ang kanyang sarili. Pero bigyan din ng pagkakataon ang mga testigo, ang mga ebidensya, o anumang bagay na magpapatunay sa mga kaso. Wow, kaabang-abang talaga ito. Ibang klase. Kaya kung kailan ito sisimulan, hindi natin alam. Okay? Ganun pa man, isa po sa mga major development para maiba naman tayo, nagpahayag po si Senador Chis Escudero at kanyang kinontra yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na patungo daw sa dictatorship, mag-declare ng martial law, gagayahin daw ni Pangulong Marcos ang kanyang ama, dating Pangulo. Sabi ni Escudero, hindi daw mangyayari yun. Hindi daw mangyayari yun. Kasi iba ang pagkatao ni Pangulong Marcos Jr. Wala silang nakikitang indikasyon na gagawin yun. Kasi professional ang approach ni Pangulong Marcos ngayon. At naniniwala sa rule of law. So ang paniniwala ni Senate President Escudero, malayong mangyari yun. Hindi mangyayari yun. Mali ang paniniwala. Walang sapat na basihan ang mga sinasabi ni Digong Duterte na yan ay gagawin ni Pangulong Marcos Jr. kung ano ang ginawa ng kanyang ama. Ayun. Kaya dun ho sa puntong yan ang sinasabi ni Escudero, yan ay pabor sa mga Marcos loyalists, Marcos supporters. Kung meron mang grupo na maka-Marcos ang hindi masaya kay Escudero dahil sa bagal ng galaw para magbuo ng impeachment court, para magkaroon ng trial against Sara Duterte, pero yung kanyang paniniwalang ito, papugi point ito. Maganda itong sinasabi ni Escudero na kinukontra niya at sinasalarawan niya, hindi mangyayari ang sinasabi ni Digong Duterte. Ayan, kita nyo? Any comment, reaksyon, malaya po kayo dito. Kaya po, alam nyo ito nga si General Torre, hindi na ako magtaka kung maisipan or isa po ito sa mga kinoconsider na maging PNP chief. Dahil po sa angking galing, talino, diskarte, nasa kanya na ang lahat ng mga mabuting pag-uugali at qualities po ng isang magaling na pulis at magiging epektibong PNP chief. Ala na tayo nga iba pang hahanapin dyan kaya Major General Torre, kompletos, recados. Wala nang babawas, wala na idadagdag. Napakagaling. Kaya po ewan ko kung ano pa ba ang gagawing paninira dito kaya General Torre nito pong mga DDFs, di ba? Etong si Jun Abines ay kung ano-ano po ang ginagawang paninira kay General Torre, kung ano-ano mga fake news ang pinapakalat, tsak po na mas magiging maigting po ang kanilang paninira na gagawin dito kay General Torre dahil kapag ito ang naging PNP chief ngayon pong darating na mga panahon ay sigurado ko na magiging isang malaking tinik sa lalamunan ng mga DDF si General Torre. Kaya po talagang iaano nila to, ano ba tawag dito, yung ida-downgrade nila ito o sisiraan kung ano-anong issue ang kanilang ilalabas. Pero di ba si General Torre, rule of law ang manghihibabaw. Kaya kahit na ano pang paninira ang gawin nila kapag meron silang mga pinakalat na mga maling balita para kay General Torre, kaso ang kanilang kakaharapin. Nakita ko nga yung iba nagpunta na ng ibang bansa. Nakita ko yung mga vlogger na pinapatawag sa sa Tricom. Nakita ko nasa ibang bansa na. Doon na mga ewan natin kung uuwi pa ba yan. Nako.
Galing kasi ni General Torre, ano? Galing ng TRICOM. Kumbaga, nagsisynchronize ang kanilang mithiin na mabawasan at maapula ang pagpapakalat ng fake news, disinformation nitong mga DDEBs vloggers. 'Di ba? Kasi kung mapapansin niyo sa mga sa mga pro-admin vloggers, wala namang gumagawa ng fake news, 'di ba? Wala naman tayong nakikitang gumagawa ng fake news dito eh. Sa mga pro-BBM, wala. Nakikita ko yung mga channel, wala naman ako nakikitang may fake news yan. Halos lahat naman ay nakasaad sa balita, ayon sa balita, 'di ba? Yan ang mga nakikita natin ng mga mga vlog ng ating mga tropa pips kasama sa ating pakikipaglaban, pagbo-volunteer. Isa na rito si Sir Mike Abe. Nakikita natin walang gumagawa po ng katulad ng ginagawa ng mga DDEBs. Meron bang katulad ni Jun Abines na gumagawa ng ganyang istorya mula sa mga pro-admin vloggers? Di ba wala naman? At dito sa sinabi ni Sir Mike Abe na patungkol po dito sa pagsoplak ni Senator Chis Escudero kay Digong dahil po sa sinabi ni Digong na mukhang papunta na sa dictatorship daw po itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Gagawin daw nito ay hindi na daw po ito bababa sa pwesto at talagang ito daw po magdedire-diretso. Di ba? Ang daming nagsasabi na mas mukha pang merong dictatorship or martial law noong si Digong ang presidente. Dahil nung panahon ni Digong, kapag ikaw ay kumontra kay Digong, sigurado bigla ka na lang maglalaho or ikaw ay makakasuhan. Diba? Si Jed Mabilog, andyan, Jed Mabilog, diba? Si Kerwin Espinosa, diba? Nakita na natin yung mga tao na ginipit ni Digong, ni Labato de la Rosa, PNP chief nakita na natin kung ano yung kanilang mga kapangyarihan na inabuso nila. Kaya po, hindi na maloloko taong bayan. Hindi na. Napakahirap na pong maloko ang mga Pilipino. Dahil alam naman ng mga Pilipino na meron talagang hindi ka nais-nais na ginawa si Digong noong siya ang presidente. Bukod sa tayo ibinaon sa utang, bukod sa tayo ay pinahamak noong panahon ng pandemya, bukod sa tayo ay kumbaga hindi binantayan ang West Philippine Sea at pinaubaya lamang sa mga Chekwa, di ba? Mas mukhang martial law noon. Hindi pwedeng sabihin na na maganda ang nagawa ni Digong, marami siyang magandang nagawa, marami siyang naisakatuparan na maayos na mga proyekto. Hindi. Mas nakakatakot nung panahon ni Digong dahil nung panahon ni Digong hindi umuusad ang mga hustisya. Nung panahon ni Digong walang rule of law. Nung panahon ni Digong nakakatakot maglakad sa kalsada. Bakit? Hindi dahil sa ikaw ay mabibiktima ng mga gumagamit ng mga illegal na pulburon. Bagkus nakakatakot dahil baka mamaya magulat na lang ang pamilya mo na ikaw ay meron ng placard sa katawan at nakalagay huwag tularan. Kaya yung sinasabi nila Bongo na kung kailan ba mas safe maglakad. Ngayon, mas safe maglakad ngayon. Mas safe maglakad ngayon kaysa noon. Kung makikita po ninyo, ang sinasabing safest city in the Philippines. Safest city ba yun? Na merong ganong katulad niya na balitaan natin lahat, trending kaninang umaga. O tama, kaninang umaga ba? O kahapon? Yung mga nanloob doon sa isang tindahan ba ng alahas o pawn shop na napakarami pong nakuha, nasa 100 milyong alahas. At mga armado, yung mga kalalakihan na gumawa nung pangloloob na yun, pagnanakaw na yun, di ba? Buti na lang nahuli yung isa. Oh. Yan ba yung safest city? Tapos
hindi lang po mga nababalita lang naman sa ating mainstream media, pero marami pong nangyayari sa Davao City na hindi po nababalita sa mainstream media. Sa mga regional TV lang po nababalita. Katulad noon, merong isang babae nakasakay sa jeep. Bigla na lamang itong parang hinaras o sinakal nung isang lalaki. Safe City ba yun? Diba? Kaya, kumbaga, alam na ng mga Pilipino kung ano ang propaganda, ano yung katotohanan, ano yung realidad, at kung ano yung mga gawa-gawang kwento lamang para makapanira at maiangat ang sarili nitong mga Duterte na ito. So, abangan natin ang mga magiging update po dito sa sitwasyon na ito, kung ano ang mga nalalaman ni General Torre, kung ano ang kanyang mga isisiwalat sa impeachment trial, kapag siya ay naimbitahan or kapag siya ay kinuhang witness, di ba? Malalaman natin lahat yan. At marami pa pong mabubulgar. Sabi nga doon sa interview na yan ni General Torre, it's just a tip of the iceberg. Marami pa po tayong malalaman, marami pa tayong madidiskubre sa kung ano po ang ginawang pambubudol sa atin ni Digong Duterte. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito po sa aking vlog na ito. Maraming salamat sa video ni Sir Mike Abe. Thank you po sa inyong pagpapahintulot para tayo ay makapag-reaksyon sa inyong mga video. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasa mga panig kayo ng mundo mo. Chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.